Nagsimula ang kwento 2 araw ang nakalipas sa isang liblib na disyerto. Nakipagkita ang sniper na si Brandon Beckett kay Lieutenant Colonel Modus. Nakatanggap si Beckett ng isang agarang alerto at dinala rito sakay ng isang espesyal na flight, ngunit wala siyang ideya kung ano ang misyon o kahit kung saang bansa siya naroroon, simpleng sinabi ni Modus kay Beckett na sumunod lamang sa kanya. Sa sandaling iyon, may 2 taong bumaba mula sa isang sasakyan. Ang pangalan ng babae ay Nadja, at ang lalaki naman ay si Nova. Maikling ipinakilala sila ni Modus, at doon lamang nalaman ni Beckett na siya ay nasa Costa Verde. Pagkatapos nito, sumakay sila sa sasakyan upang bumalik sa base. Ikinuwento ni Nova na ang kanyang tiyuhin na si Roman ay sinamantala ang paghihirap at galit ng mga tao upang maagaw ang kapangyarihan bilang Prime Minister, ngunit kalaunan ay ipinagbili ang bansa sa pinakamataas na bidder. Isa na rito ang arms dealer na si Kovalev. May kasunduan sina Kovalev at ang Prime Minister. Magbibigay si Kovalev ng mga armas kapalit ng suporta sa pribadong hukbo ng Prime Minister, bilang kapalit, malaya siyang makakagawa at makakapagkalakalan ng mga armas. Dahil dito, sumali si Nova sa isang resistance organization na tinatawag na Phoenix, na may layuning dalhin si Kovalev sa hustisya. Natuntun nila ang punong himpilan ni Kovalev at naglagay ng isang satellite doon. Karaniwan, dumarating si Kovalev para sa inspection isang beses bawat quarter upang magbigay ng pinakabagong mga armas sa Prime Minister. Ngunit 2 gabi bago nito, nakadetect si Nova ng isang thermal signature ng may helicopter na lumapag sa courtyard. Dahil dito, kinailangan nilang salakayin ang base of operations ng kalaban. Itinakda ang oras ng pag-atake makalipas ang 48 oras. Na-reconnaissance na ang lugar, at ang kailangan na lang gawin ni Beckett ay tutok at hilahin ang gatilyo. Pagkatapos nito, nagtungo ang lahat sa punong himpilan ng Phoenix sa Costa Verde. Doon, muling nakasama ni Beckett ang kanyang matalik na kaibigan na si Agent Zero, na ipinakilala sa kanya ni Modus. Sinabi ni Zero kay Beckett na may isang target na hindi niya kailanman napatumba, si Kovalev. Ilang taon nang sinusubaybayan ni Modus ang mga pambobomba ni Kovalev, mula Afrika hanggang Amerika. Noong una, may isang pandaigdigang network na humahabol kay Kovalev, at sa panahong iyon ay tumakas siya patungong US. Palaging kinakailangang mag-fill out ng mga dokumento si Zero at maghintay ng pahintulot mula sa mga kaukulang ahensya upang makakilos sa US. Dahil dito, sa oras na makuha niya ang clearance, bigla na lang naglaho si Kovalev na parang bula. Humigit kumulang 1 buwan ang nakalipas ng matuklasan ni Nova na si Mac, ang personal na weapons designer ni Kovalev, ay nag-ooperate sa Costa Verde. Sinabi ni Zero kay Beckett na henyo si Nova, sinundan niya ang daloy ng pera at natuklasan na ang shell company ng Prime Minister ay nagbabayad kay Kovalev sa pamamagitan ng dark web network. Ipinagpatuloy ni Nova ang pagsubaybay sa money trail hanggang sa matuntan sina Kovalev at Mac. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Nova kay Modus, at dito nabuo ang kasalukuyang operasyon. May mataas na reputasyon si Modus sa loob ng National Security Bureau, kaya malaya siyang pumili ng kanyang mga misyon. Ito ang aming team, codenamed If at Noma. Mabuhay man kami o mamatay, kailangan naming suwayin ang lahat upang harapin ang kalaban. Mabuhay man kami o mamatay, kailangang magtagumpay ang misyon. Ang koponan ay binuo mula sa iba't ibang ahensya sa buong mundo, na binubuo ng 10 tao, kabilang sina Anukaka, Johnson, Musashi, pati sina Nova at Nadja na ating nakilala kanina. Ang natitirang mga miyembro ay makikipagkita pa sa kanila kalaunan. Ang iba ay matagal nang naririnig ang reputasyon ng sniper na si Brandon Beckett. Habang sila ay nag-uusap, dinala ni Modus ang isang binatang lalaki. Ito si Zandy, ang sniper namin dito. Bagamat hindi pa siya kailanman pamalya sa practice, dahil sa limitadong bilang ng mga misyong kanyang nasalihan, rookie pa rin si Zandy. Ang bilang ng mga kalabang kanyang napatay ay 0. Nagmamadali ang oras at napakahirap ng misyon. Tumigil sila sa pag-uusap at agad na nagsimula ng coordinated combat training, pinahusay ang kanilang teamwork gamit ang isang courtyard simulation model. Sa huli, mas maraming pawis sa training ay nangangahulugan ng mas kaunting dugo sa labanan. Ibinigay ni Modus ang pangunahing battle plan. Aatake sila sa madaling araw kapag pagod na ang mga gwardya. May escape tunnel sa courtyard. Papasok ang lahat sa pamamagitan ng exit at lalabas mula sa isang lihim na trapdoor sa wine cellar. Bukod dito, si Mac, ang chemist ni Kovalev, ay isang baliw, at walang nakakaalam kung ano ang kaya niyang likhain. Dahil dito, kailangan nilang magdala ng gas masks at protective gear upang maprotektahan laban sa anthrax at nerve agents.
Pagdating sa pangunahing target, kokolektahin nila ang anumang armas at dokumentong kanilang makita, at pagkatapos ay mabilis na babalik sa pamamagitan ng tunnel patungo sa isang pribadong pantalan kung saan may naghihintay na bangkang pangisda. Bagamat mas mahalaga sana ang mahuli sina Kovalev at Mac, maaari silang agad na patayin kung kinakailangan. Hinati ni Modus ang 10 tao sa 5 grupo, at bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Lubhang mapanganib ang misyong ito. Pinuprotektahan si Kovalev ni Prime Minister Da, na may isang mabagsik na militia na gumagawa ng kanyang mga maruruming utos. Kapag may balitang tumagas tungkol sa pag-atake, maraming kaaway ang darating bilang mga reinforcement. Pagkatapos nito, sinimulang turuan ni Beckett si Zandy. Ang unang pagkakataon na pumatay ka ng tao ang pinakamahirap, dahil palagi mong tatanungin ang sarili mo kung talagang karapat-dapat bang mamatay ang taong iyon. Ngunit kailangang tandaan ni Zandy na kung hindi siya hihila ng gatilyo, ang taong iyon ang hihila ng gatilyo at papatayin siya o ang kanyang mga kasamahan. Sa pagtatapos ng training sa araw na iyon, sabay-sabay silang naghapunan. Habang kumakain, masiglang ikinwento ni Modus ang mga kabayanihang ginawa ni Anukaka. Noong mga panahong patrol officer pa si Anukaka, nakasalubong niya ang isang arsonist na may hawak na kutsilyo sa isang gasolinahan. Hindi inalintana ni Anukaka ang sariling panganib at agad siyang sumugod upang makipagbuno rito. Sa huli, tiniis niya ang 11 saksak at nagawang pabagsakin ang arsonist. Napanood ni Modus ang balitang ito sa telebisyon at agad niyang hinanap si Anukaka upang kunin ito bilang miyembro ng kanyang team. Pagkatapos ng hapunan, napansin ni Zero na may inaasikaso si Anukaka. Nang tanungin niya ito, nalaman niyang gumuguhit si Anukaka para sa kanyang anak na babae. Tinanong ni Zero kung kailan niya huling nakita ang kanyang anak. Matagal na raw. Sa sandaling iyon, abala naman si Nova sa pag-operate ng computer. Nag-alinlangan sandali si Beckett bago nagsalita. Tiyak na ituturing ng tiyuhin ni Nova ang ginagawa niya bilang pagtataksil kung ipagpapatuloy niya ang pakikilahok sa operasyon, at malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngunit matatag ang loob ni Nova. Gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ama, ipinaglalaban ang bansa at ang mga tao nito. Same time na idineklara ni Modus, kailangan nating pigilan si Kovalev sa pagbebenta pa ng mga armas at sa pagkitil ng buhay ng mas marami pang inosenteng tao, kahit pakapalit nito ang sarili nating buhay. Pagkatapos nito, isinama ni Beckett si Zandy sa labas. Gusto niyang malaman kung may lakas ng loob si Zandy na hilahin ang gatilyo sa unang pagkakataon. Ikinwento ni Zandy kay Beckett na siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga freedom fighter. Ang kanyang lolo ay kasapi ng XJA Advancement Organization ngunit napatay noong 1986. Nang siya ay magbinata, sumali ang kanyang ama sa South African Army at kalaunan ay namatay rin sa labanan. Wala raw mas marangal na kamatayan kundi ang mamatay para sa sariling bansa. At iyon din ang kanyang inaasam. Nang tuluyang bumaba ang gabi, natapos na nilang ihanda ang sniper rifle. Itinuro ni Beckett ang isang target kay Zandy at sinabing isa iyon sa mga gwardya ni Kovalev, at inutusan siyang ipadala ito sa kanyang hukom. Kapag ang nakatataas ay nag-utos na pumatay ka, kailangan mo lamang sumunod, walang tanong, dahil nagtitiwala ka sa iyong superior. Ngunit ang matandang tuso na si Beckett ay may masakit na trick na ginawa kay Zandy. Isa lamang pala itong shooting test sa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, pinaputok ni Zandy ang kanyang unang bala at pumasa sa pagsubok. Dahil sa karanasang ito, lalo niyang hinangaan si Beckett. Ngunit nagtataka rin siya kung bakit si Beckett, na may parehong husay at prestihiyo, ay hindi ang mismong namuno sa operasyong ito. Ipinaliwanag ni Beckett, malaki ang pagkakaiba ng sumusunod lang sa utos at ng nagbibigay ng utos. Kapag sumusunod ka, sarili mo lang ang nalalagay sa panganib. Pero kapag ikaw ang nagbibigay ng utos, buhay ng iba ang nakataya. Kapag nawala ng kontrol ang sitwasyon, ang dugo ay nasa kamay mo. Nakinig si Zandy, ngunit kalahati lamang ang kanyang naunawaan. Kung makuha mo ang kanilang tiwala at ang isang sundalo ay isugal ang kanyang buhay para sa iyo, iyon ay sarili niyang desisyon, hindi sa iyo. Bumalik ang dalawa sa base upang maghanda para sa labanan. Ang lahat ay kumpleto na sa gamit at armas. Sinikap ni Beckett na manatiling kalmado. Tanging kapag kalmado lamang ang isang sniper, kaya niyang panatilihing steady ang pagtutok at pabagsakin ang target sa iisang putok. Matapos ihanda ang kanilang mga kagamitan, sumakay ang lahat sa sasakyan at dumating sa kanilang destinasyon sa madaling araw. Maayos silang nakapasok sa lihim na tunnel. Si Beckett, kasama si Zandy na nakacamouflage, ay pamwesto sa gilid ng burol habang nakatutok ang kanilang mga sniper rifle. Sa kabilang rooftop ay may dalawang gwardya. Iminungkahi ni Zandy na unahin ang nasa kaliwa dahil ito ang pinakamalapit sa alarm device sa pintuan.
Sa sandaling iyon, ang mga nasa loob ng tunnel ay nakapatumba na ng isang kalaban. Inaasahang mararating nila ang junction box sa loob ng 1 minuto. Mabilis na pinasok ni Nova ang surveillance system sa pamamagitan ng junction box at nakita sa kamera ang maraming sasakyan. Mukhang marami ring target sa loob ng opisina. Pagkalabas pa lamang nila sa tunnel, iniutos ni Modus sa 2 sniper na ilihis ang atensyon ng mga target at linisin ang daraanan. Gamit ang kanyang bihasang karanasan, sinadya ni Beckett na barilin ang kalaban sa hita upang ilabas ang mga nakatagong gwardya, sa kanya isa-isang pinabagsak ang mga ito. Sumunod, palihim na pumasok ang assault team sa courtyard. Wala silang nakitang kalaban sa garahe kaya agad nilang sinimulang batasin ang mga gulong ng mga sasakyan. Sa kabilang panig naman, direktang hinarap ng ikatlong team ang 2 kalaban. Mabilis na kumilos si Anukaka, siya ang unang umatake at parehong napabagsak ang mga ito. Pagkatapos, pumasok sila sa weapons depot sa loob ng courtyard at sinimulang patibayin ang kanilang posisyon doon. Kasabay nito, pinamunuan ni Modus ang kanyang mga tauhan sa pag-neutralize ng isang kalaban sa kusina, ngunit may isa pang nakaligtas sa likuran nila. Mabilis nila itong hinabol at hindi inaasahang dinala sila nito diretso kay Kovalev. Mariing gumanti ng putok si Kovalev gamit ang isang flamethrower, sabay pinaga niya ang alarm sa courtyard, at nakipag-ugnayan sa Prime Minister upang humiling ng agarang reinforcement. Pagkatapos nito, tumakas si Kovalev palabas ng silid sa pamamagitan ng likurang pinto at nasalubong sina Zero at 2 pang kasamahan. Isang matinding putukan ang sumiklab. Sumunod, dumating din si Modus upang tumulong at bumuo ng isang pincer movement. Kasabay nito, namataan ni Beckett ang enemy sniper at ang kanyang observer. Agad niyang ipinaabot kay Zandy ang kanilang posisyon at ang bilis ng hangin, sa sigaw na iyon, sabay silang nagpaputok at napabagsak ang mga kalaban sa courtyard. Samantala, patuloy pa ring nakikipag-ugnayan si Kovalev sa Prime Minister, nang makita ni Kovalev na papasok na ang mga kalaban, desperado niyang hinayla ang telang panakip at mabilis na pinaga niya ang isang aparato. Nang makita ito ng siyentipiko, agad siyang sumugod upang ayusin ang trajectory, kung hindi ay malalagay silang lahat sa panganib. Ngunit kaagad matapos hamupo ang shockwave, sinalakay ng mga miyembro ng Special Forces ang silid. Napuno ng alikabok ang paligid at ang lahat ay nagkalat na nakahandusay sa sahig. Ang 2 nasa weapons depot ay bumagsak din dahil sa lakas ng shock. Dahil matagal nang walang contact sa iba, nagpa siya ang 2 sniper na pumasok sa courtyard. Kakabangon pa lamang ni Kovalev nang itutok sa kanyang ulo ang isang baril, si Zero iyon. Nanatiling matigas ang loob ni Kovalev. Ayon sa kanya, paparating na ang 100 armadong militia ng Prime Minister upang magbigay ng reinforcement, at kapag dumating ang mga iyon, patay na raw ang lahat ng naroon, ngunit inasahan na ito ni Modus. Kahit magpadala ng reinforcement ang Prime Minister, aabutin iyon ng 1 oras bago makarating. Sa oras na dumating ang militia, naka-atras na raw sila dala ang kanilang pakay. Ngunit biglang nagsimulang damyugo ang ilong ni Modus. Sumunod, ang iba pang mga kasapi ng team ay nagsimula ring magdugo ang ilong. Makalipas ang ilang segundong pagtawa, bumagsak si Kovalev sa sahig kasama ang siyentipiko. Sa isang iglap, huminto sa paghinga ang mga bumagsak. Ilan lamang sa mga hindi tinamaan ang nanatiling buhay sa lugar. Agad na pagtanto ni Zero na iyon ay epekto ng kakaibang sandatang ginamit kanina, ngunit wala silang oras para magluksa dahil paparating na ang militia. Hindi nagkasundo ang mga natitirang miyembro. Gusto ni Anukaka na dalhin ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Muling nagtanong si Zero, paano natin dadalhin ang mga katawan sa tunnel kung wasak na ang lahat ng sasakyan sa labas? Malinaw na hindi praktikal ang mungkahi ni Modus. Sa sandaling iyon, tinanong ni Nova si Beckett, may ideya ka ba? Paano nagkakaroon ng delayed effect ang isang sandata? Gawa iyon ng baliw na siyentipikong iyon. Malinaw na ang bagong henerasyong sandata ay teknolohiyang hindi pa nila kailanman nakita. Dahil siya ang pinakakalmado at malinaw mag-isip, napilitan si Beckett na pamunuan ang koponan. Inutusan niya ang lahat na dalhin ang mga bangkay ng mga nasawing kasamahan sa tunnel habang siya naman ay mag-iimbestiga sa sandata. Nagulat si Nova nang makitang aktibo pa rin ang weapon control computer. Gumagamit ang aparatong ito ng microwave frequencies upang guluhin ang paggana ng utak. Naalala niya na minsang nabanggit ni Modus ang isang kahalintulad na sandata. Ibinenta raw ito ni Kovalev sa North Korea. Nang subukan ito roon, maraming sundalo ang nagkasakit. Ipinagpatuloy ni Nova ang investigasyon at natuklasan niyang mas pinaunlad pa ni Kovalev ang sandatang ito at ibinenta sa Russia, na nagdulot ng pagkahilo, pagsusuka, at pagkawalan ng malay sa 130 nagpoprotesta.
Ang makinang nasa harap nila ang pinakabagong bersyon. Pinataas ni Kovalev ang lethality nito at nagsasaliksik pa ng tahimik na handheld version. Kailangan na nilang sirain ang nakakatakot na sandatang ito. Iminungkahi ni Beckett, una, kunin muna natin ang data ng sandata para malaman ng buong mundo kung paano ito haharapin sakaling bumalik ang militia at buuin muli ito. Ngunit sa kasamaang palad, masyadong malaki ang server para madala nila. Kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan. Naalala ni Beckett na may satellite sa itaas ng courtyard na nagbabantay sa kanila. Maaari nilang i-upload ang lahat ng data sa satellite at ipadala ito sa mga ahensya sa buong mundo, sa kasirain ng server sa courtyard. Ngunit aabutin ng oras ang transmission, at malapit nang dumating ang militia. Paano lalaban ang 6 na tao laban sa 100? Gayunpaman, makapagliligtas sila ng hindi mabilang na buhay. Para kay Beckett, isa itong makabuluhang laban. Hindi pinilit ni Beckett ang sinuman na lumaban. Ngunit kung papayag sila, ipapakita niya kung paano magiging 6 na po ang 6 na tao. Bahagyang nag-alinlangan si Anukaka bago pumayag. Dahil lihim ang misyong ito, wala silang backup team. Inutusan ni Beckett si Nova na makipag-ugnayan sa Phoenix Resistance Organization. Ito na ang huli nilang alas. Habang umaasa silang darating ang Phoenix bago ang militia, tinipon nila ang lahat ng bala na kanilang makita, ngunit kakaunti lamang ang mga ito. Kaya kailangan nilang gamitin ang lahat ng maaaring mapakinabangan. Natuklasan ni Nova na darating ang mga sasakyan ng militia sa loob ng kalahating oras. Mabilis na ipinuwesto ni Beckett ang mga kasapi, bumuo ng mga crossfire zone mula sa iba't ibang anggulo. Ngunit masyadong marami ang kalaban. Hindi yun sapat. Kailangan nilang pinan ang mga ito papasok ng mas malalim sa pasilidad at sa kalipulin ng paisa-isa. Kailangan din nilang protektahan ang laboratorio kung saan naroon si Nova upang ligtas niyang may upload ang data. Pagkatapos, puputulan ang kuryente sa buong courtyard at sasamantalahin ng lahat ang pagkakataon upang makatakas sa tunnel. Matapos italaga ang mga gawain, kinausap ni Beckett si Nova sa laboratorio at iniabot ang isang telepono. Ang corridor ay may mga nakatagong pampasabog na konektado sa teleponong ito. Kapag nabasag ng kalaban ang depensa at pumasok, tawagan ang unang numero sa listahan. Ang ikalawang numero ay para sa bomba sa laboratorio. Tawagan iyon kapag umatras na sila papunta sa tunnel. Handa na sa labanan ng 6 na tao at tahimik na hinintay ang pagdating ng militia. Hindi nagtagal, inanunsyo ni Nova sa radyo na malapit na ang mga sasakyan ng militia. Sa thermal imaging, tinatayang may 80 hanggang 90 katao ang paparating. Si Anukaka, na may pinakamatalas na paningin, ang unang nakakita sa mga sasakyan. Inutusan ni Beckett ang lahat na maghanda. Pagkatapos, naghagis sina Anukaka at Johnson ng smoke grenade, tinakpan ang paningin ng militia. Hawak ang baril, sumugod si Beckett sa loob ng usok at sinimula ng unang massacre. Nang hamupa ang usok, mabilis siyang humanap ng cover. Sabay-sabay namang nagpaputok ang natitirang mga kasapi at marami sa militia ang napatumba. Ngunit sa kabuuan, patak lamang iyon sa karagatan. Nakatago sa garahe, pinabagsak ni Johnson ang isang militia sa iisang putok, ngunit nabunyag ang kanyang kinaroroonan. Mas masahol pa, naubusan siya ng bala. Mula sa itaas, tinakpan ni Zero ang kanyang pag-atres, ngunit may ilang kalaban pa ring humabol. Ang kakaiba, ang mga militia na kanina'y armado ng baril ay malamig na sandata na lamang ang dala. Napilitan si Johnson na makipaglaban ng mano-mano sa loob ng water tank. Bumunot siya ng 2 palakol at iwinasiwas ang mga ito. Mga baguhan lamang ang mga militia, kahit magsama-sama sila, hindi nila natalo si Johnson. Sa ilang galaw lamang, bumagsak silang lahat sa ilalim ng kanyang mga palakol. Isa sa kanila ang nakaalala pang kumuha ng baril, ngunit tinamaan siya sa ulo ng lumilipad na palakol. Sa kabilang panig, rumagasa sa courtyard ang mabibigat na sandata ng militia. Namataan nila ang kinaroroonan ni Beckett at nais patumbahin muna ang pinakamapanganib na sniper. Agad na tinakpan ni Anukaka at Zero si Beckett, ngunit natuklasan din ng 2 militia ang posisyon ni Anukaka. Napilitan siyang umatras pansamantala, ngunit iyon pala ay pain lamang upang ilayo sila papaloob. Nang handa nang magpaputok muli ang sundalong may machine gun, kumilos si Beckett, ngunit may bagong bug zone ng kalaban ang pumasok. Agad niyang inutusan ang lahat na umatras sa ikalawang kill zone upang isagawa ang ikalawang yugto ng paglipol. Dahil wala ng baril, napilitan si Anukaka na lumaban ng mano-mano. Nakabangga niya ang isang babaeng militia. Sa simula ay dahado siya at muntik ng masaksak sa ulo, ngunit nailihis niya ito sa huling sandali, sugat lamang sa tainga ang tinamo. Galit na galit, binunot ni Anukaka ang kanyang kutsilyo at sumugod, pinabagsak ang babaeng militia sa loob lamang ng ilang galaw.
Hindi nagtagal, dumating din si Zandy. Samantala, lumalaban at umatras si Beckett hanggang sa makasama muli si Zero. Pinaputok ni Zero ang isang gas canister, pinasabog ito at hinarangan ang daraanan ng kalaban. Pagkatapos, muli silang nagkahiwa-hiwalay. Sa panig ni Nova, umabot na sa 71% ang data upload. May babaeng militia ang sumugod sa kusina. Nang baliin ni Zero ang kanyang leeg. Ngunit may iba pang kalaban sa labas, kaya napilitan siyang makipaglaban muli ng mano-mano. Ginamit niya ang lahat ng nasa paligid bilang sandata at walang takot na nakipagsuntukan sa mga militia. Nagpatuloy ang labanan mula kusina hanggang sa makitid na pasilyo. Kapag may napabagsak siya, may susunod agad. Parang walang katapusan ng mga kalaban. Dahil dito, binunot ni Zero ang paa ng mesa at ginamit itong pamalo. Biglang may umatake sa kanya mula sa likuran. Mabilis siyang pumulot ng kahoy na piraso, umikot, at itinarak iyon sa kalaban. Sa huli, nakakuha siya ng baril at binaril ito. Kinuha ni Zero ang granada mula sa katawan ng sundalo, hinayla ang pin, at inihagis iyon sa likuran, winasak ang mga militia roon. Si Beckett naman ay nakikipaglaban din ng mano-mano. Gusto ring subukan ng top sniper ang suntukan. Matapos makuha ang isang pistol at mapabagsak ang dalawang kalaban, tatakbo na sana siya upang hanapin ang iba nang bigla siyang hampasin sa ulo ng puwitan ng rifle, sinubukan niyang itaas ang baril. Nagbuno ang dalawa. Sinamantala ni Beckett ang pagkakataon, tinanggal ang gun strap at hinigpitan ito sa leeg ng kalaban hanggang sa huminto ito sa paggalaw. Mabilis na binalutan ni Beckett ang kanyang sugat at tinanong si Nova kung gaano pa katagal. Sumagot si Nova na 78% na ang upload, ngunit may paparating na mga tao. Inutusan siya ni Beckett na pindutin ang numero 1. Paalis na sana si Beckett patungong laboratorio nang mapigilan siya ng putok ng kalaban. Nang marinig ito, agad dumating si Zero upang tumulong. Isang granada ang inihagis at nabasag ang pagkubkob. Ilang sandali pa, inanunsyo ni Nova ang magandang balita, kumpleto na ang data upload. Pinindot niya ang power off button. Matapos ang 10 segundong countdown, bumulusok sa dilim ang buong courtyard. Ngunit nagkaproblema sa panig ni Johnson. Sira ang kanyang night vision goggles. Agad na tumulong si Beckett. Naghagis si Johnson ng nagliliyab na patpat sa weapons depot, ngunit marami ng militia sa loob. Dahil dito, nabaril siya at namatay sa mismong lugar. Isinuot ni Beckett ang kanyang night vision goggles at mabilis na pinabagsak ang mga militia, ngunit huli na para kay Johnson. Ipinaalam ni Beckett sa iba, tagumpay ang misyon. Mabilis, umatras na tayo sa tunnel. Sinabihan niya si Nova, huwag kang dadaan sa courtyard, ngunit walang sagot. Sinubukan ni Beckett na buhatin si Nova, ngunit tinamaan siya ng bala sa tiyan. Napaatras siya, sumando sa pader, at dumausdas pababa. Sa kabutihang palad, dumating si Zero sa tamang oras upang iligtas siya. Ngunit hindi pinalad si Nova. Tinamaan siya ng sunod-sunod na bala habang umatras. Pinabagsak ng mga kasamahan ang kalaban, binuhat si Nova, at nagtago. Inabot ni Nova ang telepono kay Beckett. Magsisimula na ang pag-aalsa ng Phoenix. Ang tunay na pangalan ng Doll family ay maaalala magpakailanman dahil sa iyo. Salamat sa pagpapakita ng daan. Sa harap ng kanyang mga kasamahan, dahan-daang ipinikit ni Nova ang kanyang mga mata. Mariing pinindot ni Beckett ang ikalawang numero. Agad na sumabog ang laboratorio. Hindi na sila maaaring magtagal. May iilan na lamang na militia ang natira sa courtyard. Inutusan ni Beckett ang iba na mabilis na umatras sa tunnel. Siya na raw ang magtatakip. Ngunit voluntaryong nanatili si Zero. Muli silang lumaban ng magkatabi, ipinagkatiwala ang kanilang mga buhay sa isa't isa. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating sa wakas ang reinforcement mula sa Phoenix Resistance Organization. Nailigtas ang dalawa. Iniulat nila sa pinuno ng Phoenix ang mga lokasyon ng kanilang mga kasamahan upang makuha ang mga bangkay. Pagkatapos, magkasama silang umalis sa pangunahing tarangkahan. Nakapagtataka, natuklasan ng Resistance Organization na may palso pa si Nova, samantala, ang 4 na natitirang miyembro ng team ay nakarating sa pantalan. May kailangan pang tapusin si Anukaka kaya balak niyang sumakay sa susunod na bangka. Pinili ni Zandy na manatili at lumaban hanggang dulo. Palagi niyang sinasabi, hayaan mo siyang sabihin sa akin ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang lalaking handa kong ipaglaban kahit kailan, kahit saan. Sa huli, sina Beckett at Zero, lamang ang sumakay sa barko at iniwan ang Costa Verde. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Salamat sa panunood ng pelikula, ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mangyaring magkomento sa ibaba.